Grabe. Hindi ba makarinig ng Ako yung isa, ako yung isa. Hindi naman. Okay. Yeah. Anyway, guys, I think it's Mark Time. is here, so I Yeah. think it's time for the segment of Mark. So, but after that, let's tackle where we stand on this. Yeah. Okay. So, ayan. Mark, take it away. By the way, Attorney Labay, this is Mark Sings. Hello po, Attorney. Yan, actually, ito yung katunggali ko pagdating sa pagandahan ng boses. Mas Kinig na naman ako. mas papa ang boses ni Mark Sings kumpara sa akin. So, take it away, Mark Ay, Sings. hindi Let's go. naman. Hello po, ako po si Mark Sings. Disclaimer lang, hindi po ako lawyer. I'm just a layman, just as mostly everyone here. Pwera na lang sa mga attorney at saka kay Barely Legal Mang Temyong. Ayun. Ito yung ginawa ko nung just after the debate eh. Nag-research ako sa Oo nga, UNICEF, nakita ko yan. sa UNICEF, tsaka sa US laws, tsaka sa Canadian laws, at mga issue na nangyayari ngayon sa UK, yung nangyari kay Russell Brand, na gustong i-reassess ng British government yung age of sexual consent nila na 16. To have a staggered consent. At saka, ang nangyayari din sa India na gusto ng UNICEF na mag-add sila ng Romeo and Juliet clause. Kasi wala sa India yun eh. Pero yung AOC nila sa India is 18, hindi 16. So, ito yung yung definition ng UNICEF at saka sa ibang bansa about age of sexual consent. Yung minimum age of sexual consent aims to protect the adolescents from abuse and from the consequences they may not be fully aware of when engaging in early sexual activity. So yun. So kasi baka hindi nila alam yung ginagawa ng mga bata kung mag-agree sila ng sexual activity sa kahit kanino. At yung sexual activity with a person under the age of sexual consent is considered a sexual abuse and is criminally sanctioned. At yun doon na yun dadaan sa statutory rape. Ito naman yung recommendations, itong tatlong to. Ito yung recommendations ng UNICEF. The legal minimum age for sexual consent should neither be too low nor too high and should contain provisions taking due account of limited age difference between the two partners. Yan. Ito yung sinasabi nilang Romeo and Juliet clause. Law should avoid criminalizing consensual sexual activity between adolescents within the same age group, taking into consideration the age difference and possible balance of power in determining the validity of consent. Ayun, decriminalizing age, din yan, Romeo and Juliet clause. Discriminatory provisions, in particular on the basis of gender and sexual orientation, should be removed. Kasi ito, sa ibang bansa, katulad ng Bahrain, iba-iba yung age of sexual consent nila eh. May age of sexual consent para sa mga homosexuals, may age of sexual consent na iba din para sa mga straight, sa mga heterosexuals. So, yeah. Mark, Wala naman question dyan? Yes. Kasi parang doon sa number 2 mo, law should avoid criminalizing yung sexual activity between adolescents, right? Yes. If we're going to take the argument of fiscal EJ na it only applies to minors, ibig sabihin Exactly. it also applies to minors lang din, hindi sa adult, right? Yeah. So, ang pero nakalagay kasi dyan, remember, adolescents eh. Remember, ang ginamit ng UNICEF hindi minor, adolescents. Ano ba yung adolescents? Anong edad ng adolescents? That sa tingin is ninyo? yung mga teen. Oo. Okay, ito ang Pero definition ng adolescents. Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng i-adopt yung sinasabi ni Fabri na it should only apply to minors because that's not that did not appear in the citation ng Bangayan case eh. Yun ba yun, Yeah. attorney, yung na-Fabri? Ay, iba pala yun. Na-fabricate. Hindi, I think ang sinasabi ko lang, para maging coherent yung argument niya na it only applies to minors, hindi rin pwede na makipag-sex sa adult yung minor actually. Hanggang sa 19 lang, Exactly. right? So, ibig sabihin, it doesn't apply to sa adults like 30 years old and 16. It doesn't apply. Kailangan mo siyang i-contain dun sa framework ng minors. So, dun lang siya nag-a-apply. Yung age of sexual consent na tinutukoy niya is dun lang nag-a-apply.
Tama. Yeah. Yeah, yun Up to parang yun kasi 17 pangalawa, lang. di ba? Mhm. Yeah. Yun Ito, lang, yun ito, lang. ito. Oo, ito. Yeah. Thank you, Mark. So, sa Pilipinas na batas din, walang age of sexual consent na definition. Wala ding statutory rape na definition. Pero nasa title. Di ba? Nasa title ng batas. Ito. Ito yung title. Mm. Di ba? Andito yung title. Pero sa content, walang sinabi kung ano yung definition ng statutory Pero rape. yan kasi statutory rape, meron yan sa revised penal code eh. Ayun, meron pala. Oo, sa ibang ano. So, Actually, pinoint yata nung isang justice yon yung naka-picture ni Atty. Libayan. Sabi niya sa under our revised penal code, 12 years old yung statutory, isa statutory rape, below yata 12 years old. And sabi niya, consent is beside the point. Meaning, it's not talking about the consent, it's not talking about the statutory rape. Statutory rape, tama. Yeah, yun yung sinasabi Yeah, ng justice. actually, maklarify Kasi yan mamaya. nag-evolve na lang eh dahil doon sa mga sinasabi ng mga tao nga na tinaas sa 16. Pero sa revised penal code, 12 yan dati, tapos tinaas ng 16. It's not about consent, it's about statutory rape. So, Yes. hindi ko rin Yeah. talaga alam kung saan nila inuhugot yung 16. Kasi kung minimum age of sexual consent ang usapan, it's 13. Kasi consensual eh. May nakalagay na consensual eh. Doon kasi nagka-problem with Kasi the the title minimum nung age person who can give sexual consent is 13 hanggat nandun sa Romeo and Juliet rule. yes. I think the argument is gusto nila magkaroon sila ng circular argument na because of the threshold na 16, then it's the age of sexual consent. But I don't think so kasi you have to prove na it is the age of sexual consent kasi threshold lang siya eh. Inismuggle mo lang yung term na age of sexual consent para sabihin na ito yung 16. Bali ang Yeah. argument will go like this, parang the age of sexual consent is 16 because it's the threshold age sa statutory rape. So why is it 16? Because the threshold age is 16. Teka, you have to prove na it's the age of sexual Yeah. consent muna. Di ba? Yeah, parang sinabi, parang ano lang eh, parang kumbaga they just said it and they want people to believe it as it is na without any explanations at all. Kasi if you want logical explanations why it is 16, it does not compute. Di Yeah, ba? it does not lalabas compute Yeah. this threshold. Sa ginawang bill ni Risa Hontiveros, actually yung age of sexual consent, dinefine doon kung ano yun. May word na age of sexual consent sa explanatory note. Pero sa 11648, di nilagay. Huh. Interesting. Yeah, I will show it to Kasi you hindi mamaya. talaga it was not the intention after all. Of the, it was not the Republic intention. Act. It was part of the deliberations. Yes. Yung bill na yon parang pinagsama-sama para nung nagkaroon sila ng mga deliberations kung ano yung parang ilalabas, pero ang lumabas ito. So we cannot take in consideration yung age of sexual consent doon sa proposed bill na yon because it did not become a law. Tama. Yes. Part of the So- deliberation lang. Yeah. Yeah. Continue? Okay. Yeah. Continue, Mark. Yeah. Yung definition naman ng statutory rape, for example, sa US at sa Canada, it is defined as any sexual contact with a person under the age of consent. Under the age of consent, yung statutory rape. It's still contained. Tama. Yeah. Meaning, assuming that yung age of sexual consent, kung 16 nga, therefore, yung statutory rape only applies under 16, sa 15 and below lang. Kung yung age of sexual consent is 16. At kung i-apply yan sa Pilipinas, kung 16 nga, then yung 15 and below, kung sino man yung matandang partner nila, can be liable for statutory rape. Pero yung 16 and above, Yeah. wala nang statutory rape yun. Doon na papasok Yeah. yung rape and other sexual abuse. Yeah, 7610. Ah. Yeah. If there is, yes. Yes. Yeah. Yan. So, may ano dito. Asa na ba yun? Ito, ganito. Ayan. Ganito yung magiging logic niya. Kung, ito ba yun? O yung isa pa? Ito pala. Ganito yung magiging logic niya. Kung 16 nga, yung threshold, anything below 15, statutory rape. Pero may exemption. Yes. Yung Yes. close in age, itong checkmark, may exemption. Kung hindi ka naman pasok, well, 16 and 17, hindi natin alam kung anong ikakaso.
Yung Yeah. 7610, dito napapasok to. 7610 yan. Ayan. Kung wala namang consent o puwersahan o may intimidation, then this will be rape. Mm. Tama ba? Yes. Right? Undue Okay. influence, yeah. Pero undue Yeah. influence din. Yeah. So, okay. So, defined na. Alam naman siguro natin kung ano yung Romeo and Juliet clause. Hindi ko na iano to. Lagi nilang Yeah. sinasabi yan. Yeah. So, Yes. Lagi Ah, sinasabi kasi Kaya nga sabi naging ni 13 eh. sabi ni Piskal, ano nga, yung sabi ni Piskal, sige na. yun. Do it at your own risk. Do it at your own risk or bawal Yeah. pag-usapan? Bawal pag-usapan. Ano ba to? Bawal pag-usapan, So, kayo naman. Do it at your Okay, own okay. risk. Go. So, ito yung batas ng 11648. So, rape is committed when the offended party is under 16. Dito, from what I believe, sinabi yung sinet yung statutory rape. So, rape is committed by a person, di na natin babasahin to, when the offended party is under 16 or is demented. So, kapag hindi nakakapag-isip ng tama yung biktima at under 16, 15 years old and below, is pwedeng maging liable to statutory rape yung partner. And ito, dito papasok yung Romeo and age. Yeah. Romeo and So, Juliet. yes. No criminal liability. Ano bang no criminal liability? Kahit yung 7610, di ba? Hindi makakasuhan kasi it's also criminal liability. Kung sa papasok ka sa Romeo and Juliet clause. Yeah, Tama ba? actually, nandiyan ang paradox nila eh. Kasi di ba yung point natin is 18 is hindi ka no criminal liability. Katulad ng sinabi ni Sean Wayne. Ngayon, yung 16 is with criminal liability. So, how is it even, di ba, yun yung isang argument. Oo, kasi napag-iwanan yung 16 and 17. Kasi itong Romeo and Juliet clause only applies to 13 to 15. Tama? Okay. Correct. So, as long as consensual, non-abusive, and non-exploitative. Ano bang meaning nito? It means that within Romeo and Juliet clause, yung consent actually is material. It can be a defense. Tama ba? Yes. Kapag consensual. Yes. Oh, pero kung labas ka sa Romeo and Juliet clause, the consent will be immaterial because hindi nga pwedeng ibigay yung consent. Correct. The prosecution doesn't have to prove yung lack of consent. But applying the same logic, even with adults, it cannot be a defense, right? Yeah. Exactly. Game. Tuloy. Okay. So, magiging defense lang yung consent above the AOSC. Kasi rape at other sexual abuses na yun eh. Okay. So, ano bang sinabi sa 11648? So, yung age of sexual, yung Romeo and Juliet clause only applies, for example, sa 13 to 15 lang. Ano ba yung allowed na partner? Yung 16 to 18. Tama ba? Because 3 years age max lang, di ba? Yung difference. Yes. So, pero kung sa 16 at 17, ano bang allowed na partner? Same age, pababa na 3 years. Pababa pa rin, oo. Okay. Pero napag-iwanan yung 16 and 17, di ba? So, hindi mag-a-apply yung Romeo and Juliet clause. Actually, yan yung binrought up na issue ni Attorney Claire, yung 16-17. And then yan din yung binrought up na issue, magiging abusive ba sa 19 yung sinabi ng isang justice? Remember? Yan yung binrought up niya. Tama. So, Kasi may pababa pa yung rin eh. yung close in age, yung Romeo and Juliet clause, by the way, is also called close in age rule. So, ginamit ko lang close in age rule kasi hindi siya masyadong wordy. So, yung Romeo and Juliet clause, kailangan ng 7 conditions. Ang unang condition is dapat yung younger partner is between 13 to 15. So, 1 and 2. Ito dito yon, itong bolded. Itong isang bolded, tsaka ito. Na hindi dapat under 13. Kasi kapag under 13 ka, wala talagang kawala. It's automatic statutory rape. 12 and below. Okay? And dapat wala siyang mental disorder, hindi handicap, nakakapag-isip ng tama, nor any cognitive impairment.
The age difference between the partners must not exceed 3 years, and the sexual activity is proven, consensual, non-abusive, non-exploitative. Ang nangyari kasi dito sa batas na 'to, para siyang ano, kung may nakakaalam ba ng Russian doll, yung Matryoshka doll. Yung nesting yan, Mm. nesting. Mm. Sa yung alam 'to ng ginaganon. alam 'to ng mga programmers na sa programming, yung nested conditional statements, pinagbabawal na lalampas 3 levels. 'Di ba, attorney? 3 levels lang yung Yes. nesting. Yes. Bali Pero ang contained ginawa yan. nila, ang daming mga conditions. Tsaka more than 3 Yun yata. nga ang issue. Yun nga rin ang issue ko diyan eh. Kasi nga sabi nila, pag statutory rape, 'di ba? Consent is immaterial. Yun Yes. yung parang pinaka anong tawag doon? Sinasabi nila na definition nito. Ngayon, may exceptions pa rin naman. Mm. Bakit Oo. paano nagiging kaya paano mo i-harmonize lahat 'tong mga 'to? Yung mga yung 16 tsaka 17 ni-raise din ni ano yan ni Attorney Claire sa akin nung nag-usap kami kasi parang unfair nga naman sa kanila. Kasi 'di ba hindi sila papasok doon sa close-in gap. Parang mas may capability nga na magbigay ng consent yung mga Only yung that, mga attorney. mas matanda. Not only that, attorney, narinig ko kay I.M. Shanwayne na yung pwede sila ma-held, may criminal liability na sila as an exception kapag they acted with discernment, correct? Yes. Tama. Yun din. Yun yung Yun ang punto magiging rin na issue yun. talaga. Mhm. Kasi Okay. yung age of criminal liability rin. Yun din yung pinunto ni I.M. Shanwayne doon. Kaya nga, how will you harmonize all of this? Kung ang kukunin mong age of sexual consent ay 16. Mm. 'Di ba? Kasi everything is an exception. Even the 16 actually is an exception. Kaya nga. Ayun. So, 'Di ba? yung analysis number 1 is tungkol ito sa napag-iwanan nga yung 16 tsaka 17. Yung Romeo and Juliet clause only applies to 13 to 15. Clause in rule applies to younger partner. Ito yung tanong. Yung AOC ba, kung 16, does it still offer protection sa mga 16 to 17 years old against sa mas matanda sa kanila? The 11648 doesn't, but child Yung abuse 11, does. oo, wala na. Child Yung abuse close-in, na yan. yung Yes. close-in gap rule, hindi na. Kung close-in So, age. doon na papasok yung 7610 sa 16 and 17. Oo. Okay. Mm. So, eto yata. Yung first number dito na sinabi, ito ba yung statutory rape determination? Yes, yan yun. Oo. Under 16 yan years yun. old, yan yung Yan statutory yun. rape. Okay. Ano pa ba? Kung naset yung statutory rape as 16, can you also imply na yung age of sexual consent is above that number, yung under 16? Kasi, let's go back sa definition ng statutory rape. It's under the age of consent. Can we imply or interpret it as Oo age nga, of no? May sexual paradox consent din, no? is above the statutory Mm. rape? Kasi yun kasi yung ang problema kasi doon, yung definition na ginamit ng UN parang hindi kasi yan applicable pa sa atin because we don't have actually a particular definition in relation to that. Exactly, attorney. So, pero So, pag- ano lang yan, interpretation lang, di ba? Yung Oo, AOC so at 16. siguro pwede tayong humiram ng definition diyan, and the Supreme Court may adopt that definition kasi pwede naman kung At nilagay nila yan sa jurisprudence eventually. Kaya lang ang magkakaroon ng problema diyan, i-highlight mo yung definition niya. Sige. Ito. Statutory rape definition. Sabi niya, Ito. any sexual contact with a person under the age of consent, 'di ba? Meaning assuming blah 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 blah, statutory rape na 'yon. Ngayon, ang problema kasi sa statutory rape, consent is immaterial. Correct. If you can Tama. make consent as a defense,
di ibig sabihin Material. material siya. Oo. Correct. So, pero kapagka merong mga adult na nakipag-sex sa 16, 17, they're using it as a defense, then it's material. Mm. It's material. Pero yun nga, papasok pa rin sa 7610. So, ma-invalidate pa rin yung consent. So, anong Hmm. silbi ng AOC at 16? Magiging material pa Yeah. rin eventually. Oo. Yeah. Kaya nga it's not harmonized eh. Kapag 16 mo ipupunto, even if you use the UN definition, hindi pwede kasi nga consent still material eh. You can use it as a defense. Mm. So, Pati yun. So, doon sa ano rin, doon sa Romeo and Juliet rule din, it's also a defense there. yeah, Kasi sa kailangan, inside Romeo and ano, Juliet, oo, material ang consent Yes. sa Romeo and Juliet. Tapos hindi siya nakuha na with 'di ba may mga conditions pa 'yon. May exception tapos may exception pa to the exception na naman 'yon. Oo, 7 conditions Provided nga. that it is non-abusive, 'di ba? Ganon siya. Oo. Yeah, tsaka oo. kung if we're going to apply strict logic, 13 talaga yung age of sexual consent Yes. kasi doon 13 pwede mo talaga, pa rin hindi gamitin 16. defense eh. Hmm. Pero tulad nga ng sinabi ko, ma-harmonize lahat 'yan if we use qualifications. Like for example, the minimum age of sexual consent at saka yung general age of sexual consent. So if we can say that the minimum age of sexual consent is 13, pero yung general age of sexual consent is 16. 8, yeah. Mhm. Diba? Ma-harmonize sila lahat. Kasi pwedeng magbigay pero with exemptions. Pero Always the with qualifications and exemptions. yes, the Yeah. actual Mm. age of sexual consent without any qualifications, tapos hindi ka na lang basta-basta dadamputin kapag nagreklamo yung tatay, 'di ba? Yeah. O nanay, 18. I think dapat ang ginawa nila doon is raising the age of sexual consent with criminal liability. Tama? Sandali. With criminal liability. Pero Anong criminal liability? You have to be specific. may criminal liability din eh. Hindi, Yeah. I mean dapat ang nilagay nila doon raising the age of sexual consent to 16 but still with criminal liability. Katulad ng point ni Arm Shanwin. Oo, tama. Kung sa Kasi 16 ang and 18 17, is tama. the age of sexual consent without criminal liability is 18. Yung criminal liability kasi nga magiging generalized, yun siguro yung kino-question ni Atty. Libayan. Na parang, ano criminal liability kasi pwede pa rin naman rape. Yeah. Yeah. Tama. Mali Okay, yung titling talaga nila pag title. Mm-mm. So yun So, yung maganda sanang i-raise na issue dito. Tapos yun nga ang problema din, kapag ang lumalabas sa internet, kapag nag-search ka is 16, people will assume that okay na ang 16. Hindi nila alam na ang dami-dami parang kailangan mong i-take into consideration bago ka makipagrelasyon sa 16. Ang problema, kapag nakipagrelasyon ka na sa 16, tapos na-consummate na yung sexual intercourse, tapos naging with an influence of an adult, may intimidation, may mga undue influence, too late na. 'Di ba? Tapos magkakaroon na lang ng kasuhan, yun nga ang hindi maganda. So many people will not be aware of the exceptions. Tayo alam natin yung exceptions, pero paano yung mga ibang tao? 16, sasabihin nila, okay naman, pwede na magbigay ng consent, hindi ko naman pinilit. Siya mismo magpapatunay sa korte. Pero syempre, kapag napatunayan dun sa korte na it's still abusive, kahit nagbigay siya ng consent, the consent is immaterial. Yeah. Nugatory na. Kahit, binigay ko lahat ng consent, walang problema sa consent sa akin. Pero it can be proven na nagkaroon ng undue influence, even if there was consent, wala pa rin. Para bang Yeah, para bang sinabing kapag nakipagrelasyon ka sa 16 tsaka 17, idadaan ka pa rin sa maliit na butas ng karayom. Correct. Yeah. Auto-oblo yun. Maganda yung punto ni Kayo noon eh. Yung 'di ba, manliligaw ka, tapos matanda ka. Ano mo gagawin mo? Siyempre, yung set of skills mo na panliligaw dahil marami ka ng practice. Kaya mong if you use that doon sa mga minor de edad, 'di ba? Influence na yun. Influence na yun. Mas madali, oo.
To Para cite an kaya mo example, yun. no, pagdating dyan, yung bago ngayon na may hinuli na 23 years old, tapos yung naging girlfriend niya is 16 years old. 'Di ba? Because of the experience na siguro nung 23 years old, kayang-kaya niya nang bulahin kasi yung mas bata. Yeah. 'Di ba? Yes. And Hindi, tsaka- Yeah. because of tsaka that, Because yung nakalagay sa influence. 7610 yun eh. Influence of an adult. So Correct. if you are an adult, tapos you are courting a minor, well, influence is presumed already. Oh, ang tatanong sa'yo doon, paano ka nanligaw? Parang may iba bang way ng panliligaw? Kasi yun lang yung alam ko eh, magbibigay ka ng gift, bula-bulahin mo. Mm. Alam ko yun Oh, lang yeah, yung way. mag-date. Oh, yeah, mo sa Diba? date. Mga ganun. Oo. Wala naman eh. I think kung ilalagay natin sa Venn diagram yan, Mark Sings, I think may mutually exclusive yung age of sexual consent sa RA 11648 at saka yung the rest. Feeling ko hindi sila mag-overlap no? Yeah, pero ang dapat talaga is mag-overlap talaga. Yun talaga yung tama. Dapat. Oo, dapat. Mm. Kung ipoprove ni Dapat mag-sync sila eh. Mag-synchronize eh. ni Fabri, kung pa-point out ni Fabri na yung age of sexual consent is general yung application niya, kailangan mag-overlap yung dalawa, di ba? Actually, I will show you the Venn diagram na ginawa ko. Yon. Sige, after may explain itong exception. Okay, go. May problema kasi ako sa paggamit ng exception at exemption. Pinagtalunan namin to ni Kai noon eh. Oo nga, pinagtalunan nga natin yan eh. Oo. Kasi yung exception, Ako din. ang meaning kasi niyan dapat is magkaiba siya na rule. At yung exemption naman is saklaw siya ng rule pero dahil sa mga dahilan na sinabi, pwede kang makalusot sa rule. Yeah, tama. Yun. So, kasi kung sa exception ang gagamitin, magiging ganito siya. Paano ba to? 100. Ayan. May ganito siya. Yung close in age, hindi nasa statutory rape na rule. Nasa labas siya. Okay, Kasi yung close in age, kasi yung close in age is a different rule from the statutory rape. Kung exception. Tama ba? Tama. Pero, Yun yung point ko kanina. Pero kung exemption, nasa loob siya. Correct, yes. Yes? At itong close in age is maglilimit, ito yung maglilimit sa statutory rape. It will decriminalize statutory Pero rape. yan dapat, exemption siya dapat kasi it is under one provision eh. So ito dapat ang interpretation dyan, exemption siya. Pero anyways, ano lang yun? Pagiging pedantic. Actually may point ka dyan eh. Parang ang lumalabas kasi Mark Sings, parang are you saying na are you implying na actually that's the threshold? Kasi kung siya yung mag-limit ng statutory rape, then that's the threshold. Well, no. Kasi kung babasahin natin ulit yung batas, iba yung ito yung sa close in age dito eh. Dito. Iba din yung sa statutory rape. Dito yung statutory rape. So, totoo talaga na naset yung statutory rape under 16. Ito naman yung close in age. Nasa provided lang yung close in age. Gets ba? Gets? Ulit. Slow ako. Okay. Ito. So, yung pula, dyan yung statutory rape. Under 16, Itong, yes, under 16. So, 15 and below, statutory rape. Yung provided naman, it will limit itong pula kapag between 13 and 15. Itong yellow. Exemption. Yes. Yeah, pero my question is, it's more of the semantics, no? Kasi when the offended party is under 16 years of age, yun yung sinasabi mong threshold ng statutory rape, which is under, correct? Yes, Ngayon, under pero 16. Who are we talking about dun sa kung sino yung partner niya? Kasi 16 years old. Dito lang. Okay, fine. Hindi natin hindi ko sinabi na this is the age of sexual. Oh, sorry. Hindi ko sinabi na this also sets the age of sexual consent. Si Fabri nga pala. Sorry, kala ko si Yes, Fabri. okay. Sige. So, statutory rape lang to. Statutory rape lang to based on the title. Statutory rape to title, okay? Pero ang sabi nga ng mga ng kabila is walang sinabing AOSC but it's all about judicial interpretation. So ang
ini-interpret nila is kung ano yung above ng statutory rape, yun yung AOSC. But again, that's implied. Hindi yan defined. Yeah, Not hindi yan explicitly defined. defined. That's only actually ad hoc na nga yung sabihin ng age of sexual consent yan. Mm. This is a So, threshold. Pero ang question ko is, yung under 16, statutory rape, speaking yes. of sino yung magiging partner niya, adult or kahit sino? Kahit sino. Kahit sino. It doesn't Kahit matter sino yun, what oo. age. Yes. Okay, Pero alright. syempre, Ah, yung close in age pa rin. Yes. Yung close in age Lalabas pa rin lang na. yung naglilimit sa powers ng statutory rape. Kasi sinabi yan ng UN. Okay nung general rule. Okay nung general rule na yan, ang nag-limit niyan yung exceptions. Tama ba? Yes, Okay. exemptions. Exemptions pala, sorry. Oh. Sorry. So Sige, itong yellow na to is nasa loob ng pula. So magiging ganito. Sorry, ito. Magiging ganito. 100 ba? Magiging ganito. Ba't naging ganito? Teka lang. Ayun. 125. Magiging ganito. Okay. Kita mo ba? Yung close in age, nasa loob ng statutory rape. Okay. Gets. Gets ba lahat? Tuloy. Gets? Sige, tuloy. Okay. So, yun. Ano bang, that's self-explanatory. Self-explanatory din yan. Nasabi na kanina. Ito. Does the AOSC, kung AOSC nga is 16, at saka yung close in age rule, can it free yung older partner na 19 and above? For any criminal liability? No. Obviously, Yeah. sasabihin ni Fabri, sasabihin ko obviously, no. Obviously, no. Oh. Mark, pa-zoom konti, hindi mabasa yata. Pa-zoom ng mga konti, tao. naka-ano na ako. Ito. 200% na. Hindi. Yung hindi mabasa doon sa YouTube, yung mga nanonood. Actually, mali pa Okay. rin yung sagot ko. Sorry. No, I think provided. 150, okay. 150%. Okay na siguro to. Yeah. Nasa loob na Kita. ito. Okay. Kaya na. Okay, Medyo kita na naman siya. Oo. Alright. Mali yung sagot ko, Mark. Ang sagot ko dapat, no provided. Kasi, With qualifications. yes, in rare circumstances, it can be. Yeah. Yes. Pero yun nga. Ano kaya yung rare circumstance? Hindi pa nila binibigay. Yeah. Question 4. Assuming naset nga yung 13 to 15, yung close in age, ito ba yung nagsiset din sa maximum age sa statutory rape at saka sa AOSC? Di ba hindi naman? Kasi exemption lang yan. No. If we're going to strictly, strict logic ng ano ba yung age of sexual consent, when does it start na maging valid or considered na valid when by law? Tama. When can you give consideration to to By fiat. consent? So, which is 13. Kahit pa exception siya, it is Yeah. 13. Yeah, kasi kung sasabihin na yung close in age rule or yung Romeo and Juliet rule, yun ang nagsiset sa age of sexual consent, then that means yung 13 yung minimum. Yung Correct. sinabi ko dito. There's where it Yun nga. starts. Yeah, so it Pero shouldn't. pag titignan mo kasi doon sa sa Tulagan case, sinabi kasi doon it can be a defense. Kapag ang usapan ay sexual consent na binibigay ng isang minor, pwedeng maging depensa siya. So defense lang siya. Hindi siya actually parang yung sasabihin mo na pag may consent, okay na. Yeah. Actually, the way I language problema that. pa dyan, Sige, ang attorney. problema pa dyan, kapag meron kayong defense na age of sexual consent, kahit valid okay yung defense, pwede pa rin mabaliwala yun. Hindi, kasi the Diba? way I Kasi- actually, maisip yan. Tingnan mo akong tama. Kasi parang lumalabas dito, ang value lang ng age of sexual consent sa side nila is just a defense. That's it. Pero ang ino-argue natin is it a right? Yes. Parang the Pero way, ito kasi, Yeah. yun nga Pero parang pwede mo nga gawing defense. Ang punto kasi na magandang tignan dito para ma-realize nila yung mga punto natin, yung parang, yung scale, di ba?
Kapag ikaw ay nakipagtalik sa isang tao na may age of sexual consent, dapat ang lamang doon hindi ka gumawa ng krimen. Yeah. Kasi may consent na eh. So dapat ang primary consideration is whether or not consent was given. If consent was given, ibig sabihin malamang wala siyang ginawang mali. Yeah. Pero ang Hindi problema ka ngayon mata-trouble, dito, if you have carnal knowledge or sexual relationship with a minor, ganun agad yung weighing scale eh. Ang makikita agad may ginawa kang mali. Why is not consent given? May risk. Meron kang risk. Kasi parang sabihin natin 16, 17, di ba? Why is not consent given a heavy weight? Kasi kaya nga siya Sasabihin na okay na yan right. kasi meron ng consent eh. Yeah. Kaya nga nangyayari na aresto pa rin sila. Kasi ang spirit of the law is to show that you cannot still have sexual relationship with minors. Yeah. Kaya May ang conflict, languaging ko, no? ang languaging ko is parang defense lang sa side nila yung value nun, pero ang kino-question natin, is it a right? Kasi is it a right? Why are you questioning it? Kasi Yeah. kung din, kung susundin nila Pwede yung maka-add. definition. Pwede maka-add saglit. Pwede maka-add Sige, saglit. ikaw. Kaya nga yung Mang Rene, isang mag-hi ka na- muna, Mang Rene, kay Attorney Libayan. Oo, Mang Rene. Ay, Attorney Libayan, man. Yan. Sa tsaka, trabaho Ito dyan, yan. Ito pala si Mang Rene. Mang Rene, baka malito ka ha. Oo nga. So, ito kasi yung pinapoint out ko kasi doon, kasi yung kung 16 yun, kasi merong qualified seduction eh. Kung gagawin yung sa 18, hindi siya makakasuhan. Pero sa 16, makakasuhan siya. So, it's still useless na sabihin mo na consent yung 16 na yun na hindi pa rin pwede. Unlike kung gagawin mo sa 18 yun, wala kang criminal liabilities. Tama. Actually, bigay tayo ng specific example. Like for example, attorney, ikaw syempre may experience sa ganito. Bali, what if ganito? Like adult nakipag-sex sa 16, same yung kumbaga factors na nandoon na. Ngayon, kapag sinabi ni babae na okay, ni-rape niya ako, okay, magbibigyan ng weight yung testimony ng babae, correct? Yes. O na walang consent kasi ni-rape niya ako, yun yung point. What if naman sabihin ng babae na hindi, may consent yan. Siya mismo yung nagsabi. Ngayon, Yes. kung yung magulang yung mismo yung yung nagdemanda. Ang question dito is, bakit hindi ma-honor yung right ng babae na sinabi niyang consensual yan? Yes, Kung tama. sinasabi talaga nila na it's a right, na pwede talagang ino-honor talaga yung consent ng minor do sa adult may pag-sex, bakit nila kino-question yung right ng 16 na sinasabi na, no, it's consensual? Bakit mo pinipresume na may influence Yun na dapat adult? yung pinakamabigat na di ba? Na Correct. na depensa nila. Na parang yun yung end all defense. Correct. Diba? Tapos na na. yung usapan kasi may consent eh. Correct. Hindi nangyayari yun. Which is, Kasi Yan kaya din- siya nung naging nakita sudo. natin dun sa balita, Oo. may consent yung 16 years old, tapos 31 years old, yung niya, yung nakarelasyon niya, nagreklamo yung mga magulang, hinuli pa rin siya. Yung So what happened to tamang the consent? Hindi. It's immaterial. After all. Correct. Right? na-invalidate yung dapat na Kasi legal. ganito Na right. yun eh. Diba, no? Diba saklaw pa rin ng magulang yung bata hanggang maging 18 siya. Under the guidance pa rin ng magulang, yung protection ng magulang yun. At So, saka they yung have binabanggit all the rights. na kahit yung gobyerno, parents patri. So kahit yung gobyerno, kahit hindi magreklamo yung magulang, pwede pa rin yung gobyerno ang magreklamo. Magsisilbi as guardian. Yes. Mm-mm. And baliwala yung consent nung 16 years old o 17 years old doon. Kahit anong consent pa yung binigay niya. Kung mapapatunayan nga na abusive sa kanya yun o kaya may influence sa totoo. sa edad. Kasi syempre isipin mo kasi ito kasi yung din ang espiritu ng batas diyan sa mga minors kasi they can easily be swayed. They don't have the experience of an adult. Kaya nga syempre parang doon sa mata ng bata
okay lang ito, hindi ako inabuso. Guys, relax. Ganun siya. Guys, relax, hindi ako inabuso. Pero dun sa mga tao na may experience na makikita nila, third person point of view, hindi. Inaabuso ka na niyan. Hindi mo lang alam So, kasi ano nga yung choice nautukan mo? niya. Ganon. Nautukan niya, yes. Di ba? Pero question dito, Tony, bakit hindi nila well, in practice, hindi nila ino-honor yung consent na yon? Yun yung problema. Bakit mo hindi mo ino-honor? Sinasabi na nga eh. Oo nga eh. Dapat yun na yun. If yes or no, inabuso ka ba? Ay, nagbigay ka ba ng consent mo o hindi? Nagbigay ako. Tapos. Tapos na dapat yung kaso. Pero hindi ganun nangyayari Pero in practice. Hindi ganun yung nangyayari. Yeah. Kaya nga may mga nakakasuhan, di ba? Kaya nga may nako-convict pa. Yeah. Ito yung magandang tanong na lang dyan eh. Give a specific scenario na valid yung consent ng 16 to an adult. Kung may maisip tayo. Pag walang nagso. Well, merong Yeah. kasong ganyan. Nung panahon na 12 years old pa yung below 12 Statutory pa yung rape, statutory rape. I think linabas ko rin doon eh. Pero that is actually an exception. Kasi nga sinabi nung Supreme Court doon na hindi naman nila pwedeng i-punish yung family kasi ito lumaki na sila. Lumaki na yung bata. Nagkaroon sila ng anak. Ngayon, hindi naman pwedeng i-punish yung tatay ng mga magiging yung tatay kasi nga may mga anak siya. Bangayan. So sinabi na okay na lang. Pero this is a matter of an exception, sabi ng Pero ng Attorney Supreme Libayan, Court. di ba naging exception lang siya not because of the consent, it's because of the justification na yung benefit ng bata. It's a red herring actually. It's ibang issue Yes. yung family Ibang dun sa issue, consent correct. Oo. Yes. It's Parang about inano na lang the na for the fact sake of na- the family. No, and it's about justice. Yung justice natin, sabi niya ganyan. Syempre, we have to give everyone their due. Hindi natin siya pwedeng i-punish kasi after all what we Parang want is consideration, no? Attorney, no? Oo. Parang just tama, consideration. kinonsider lang siya. Kaya siya Hindi yung consent exception. na yung in-issue doon. Oo, Pero parang ito, yung ano. attorney, no? Bilang someone na isang layman din. Pero I have an experience kasi when I was in college. I'm part of the commission na nag-change ng yung constitution ng aming student council, no? So, isa sa mga prinsipyo na natutunan ko doon nung gumagawa kami ng nung binabago namin yung constitution is that kapag merong problema or hindi pagkakaintindihan or agam-agam pagdating sa batas, lagi natin babalikan yung purpose ng batas. Isa sa mga prinsipyo na natutunan ko during the Spirit time na of the law ang tawag nila doon. Yes, attorney. So, ito kasi nagiging problem ko as a layman here, no? Bilang isang observer, of course. Kasi yung Republic Act 11648, malinaw ng pagkakasabi dun eh, increasing the age for determining the commission of statutory rape from 12 to 16. I don't see any line there that says the age of sexual consent is 16. So, dito bakit nagkaroon ng problema? Kasi parang lumabas na mga headlines is that ni-raise yung age of sexual consent from 12 to 16. Parang ganun yung lumabas tuloy. So nagka-problema tayo lahat. And then, Ang nangyari kasi dyan, karoon ng ng press conference yung mga senators. Tapos yan kasi yung ginamit nilang terminologies. Yeah, pero doon sa mismong RA 11648, walang linya o walang word, walang explicit na definition there that we are raising the age of sexual consent from 12 to 16. It only says for the purpose of statutory rape, di ba? Tama. and hindi lang yung issue. Ang issue kasi dito is nagkaroon sila ng ad hoc rescue dun sa threshold. Yes, it is a threshold. But it doesn't Yes. mean na it doesn't necessarily follow that's the age of sexual consent. Yeah. Tama. That's Tapos true. we don't have a definition of the age of sexual consent pa. Kasi if they equate statutory rape with the age of sexual consent, hindi rin pwede. Kasi syempre, iba yung age of sexual consent. Statutory rape below 16 eh. So, kung terminology ang hinahanap mo dito, hindi talaga yon. Kasi dito statutory rape lang yung mahanap mo. So attorney, is it safe to say na ginawa lang yung AOSC in order to determine the commission of statutory rape? Hindi, yung Hindi batas. naman. Kasi you yung cannot batas speak lang. of the age of sexual consent tulad nga ng sinabi ko. Pero the law here
talks about statutory rape. Tapos kung kailan ito kasi ang tinitignan kasi dito, when is consent immaterial, parang ganon. Na sinasabi nila kapag below 16 na, hindi na natin pag-uusapan yung consent. Consent. Yeah. Kasi nga immaterial na siya. Kaya Yes, lang yes. meron yung close in age, yung Romeo and Yes. Juliet. 'Di ba? Mm. So consent still is material. Mm. Malabo, 'di ba? Yeah, Sa press ma-clarify release yan mamaya, attorney. attorney eh. Sa ano ko, Oo. sa Nagka- figure ko. Nagka-problem with the press release eh. With the Oo. news that was released by the media. Ang nangyari tuloy, when you Google AOSC, lumalabas, it's 16. Di ba, attorney, no? Yung press release kasi Oo. nagka-problema eh. Kasi yun ang lumabas dun sa press conference eh. Ngayon, tulad nga ng if they minimum age of sexual consent, tulad nga yung sinabi ko, tapos yung general age of sexual consent. Kung ganun ang mangyayari sana, mas malinaw. Magkakaroon ng definition. Pero ang dami kasing exceptions kapag minor de edad yung katalik mo eh. Hindi yung definition ng UN, kapag i-adapt natin yun as it is, it will not fit well doon sa mga existing laws natin. It will not harmonize. Kasi nga immateriality, statutory rape na, 'di ba? Dapat immaterial na. Kaya lang gusto naman na sabi rin para hindi ma-punish din yung mga adolescents, yung mga tao na malapit sa kaya naglagay ng exception na gano'n. May inconsistency sa So, system. Merong yun nga, nagka-clash eh. Hindi siya ma-harmonize. Unless, ma-harmonize siya unless 18 yung i-take mo na di ba attorney, di ba? Magiging consistent lang siya kung 18 yung stand mo, then everything makes sense now. Yes. Na-harmonize na lahat pag 18 yung age of sexual consent mo. Yes, yes. Kaya kasi hindi nila maintindihan na... Sige, mga Parang sana parang lang leave the minor to the minors. Parang gano'n na lang sana. Kasi if an adult magano ng minor, it's undue influence agad kahit saan mong tingnan eh. Pero tapos ang problema sa 16, wala siyang grounding. Except doon sa statutory rape. Yeah, yun lang. Yung grounding na ito yung masasabi mo na age of sexual consent. Yeah. Kasi threshold lang naman siya. Tsaka ang issue ko din kapag nag-18 ka kasi parang iba nila i-approach yung yung buong system at Bayan eh. Kasi we're trying to reconcile everything eh. Yes. Tama. Sila kasi gusto nilang i-take siya as separate things. Kaya doon nagkakaroon ng labo-labo. Which is, Kaya hindi naman pwede. Hindi man pwedeng ganun. hindi pwede. Hindi man pwedeng ganun. So I think Mark, please do continue with your with your presentation. Yes. So sige. Yung mga na-discuss niyo siguro maki-clear up niyan mamaya. Okay. So yung statutory rape max boundary, yung number, can it exist by itself kahit na walang AOSC? Yes. Yeah, because it's provided by law. Pwede. Nasa revised penal code yan eh. Yes. Yung AOSC ba pwede bang maging implied ng statutory rape? Kunwari. By inductive reasoning, yeah. Pwede. Pero implied yun, hindi yun defined, di ba? Yeah, inductive siya, hindi siya deductive. Tama. Can you set yung age of sexual consent at statutory rape na different sila ng number sa close in age? Kunwari, yung close in age is 13 to 15, yung AOC is 18, yung statutory rape 18. Di ba? Hindi kasali yung 16. Pwede, di ba? I think so, yeah. Pwede, okay. Actually, may papakita ako sa inyo. Ito. Actually, it can. Pwede siya. Pero, it doesn't make sense kasi ang nangyari dito is yung 15 and under, yung 13 and 15, pwede makipagtalik sa ka-age group nila. Pero yung 16 and 17, kita nyo ba dito? It will become statutory. It doesn't make sense, pero pwede pa rin na magkahiwalay yung number. Nagets nyo ba?
Kasi make sense. Sige, explain it. Ganito. I think it makes sense dito. Di ba walang ano? Kapag hiwalay yung, kunwari, 18 yung, ito yung threshold, 18. Anything below 18 will be statutory. Pero may exception. Yung exemption is between 13 and 15. So anong nangyari sa 16 and 17? Statutory pa rin. At wala silang exception. Actually, may assumption ka kasi dyan. Ang assumption mo kasi is, it always must follow na kapag statutory rape is yung nasa taas nun is age of sexual consent. I think yun yung assumption. Yeah. Pero if you remove that, Hindi, statutory kasi rape. tignan natin. Okay, we'll remove age of sexual consent. Kapag under 18, statutory rape, di ba? No, yun nga yung point ko na don't mix them. We will remove age of sexual consent. Wala na yung age of sexual consent. Statutory rape under 18. So Okay, anything under 18, statutory rape. Correct. Pero may Romeo and Juliet clause 13 and 15. So anong nangyari sa 16 and 17? Walang Romeo and Juliet clause. So kung Hindi, sino yung meron makikipagtalik kapag sa kanila, Meron hindi, kapag kasi 13 to under 15 lang 16 mag-apply. Sorry? Kaya nga, under 16 tapos paakyat ka. So kunwari ang nagtalik ay 15 at saka Yeah. 17, ano pa rin? Close in. Hindi. Kung yung partner, yung younger partner is 15, pwede ang 18 na older. Pero kung ang partner is 16, yung younger partner at yung older partner is 19, hindi pasok sa Romeo and Juliet clause. Wala na. So statutory rape 'yon, di ba? Hindi siya statutory rape kasi ang statutory rape ay under 16 lang. Oo. Kasi hiwalay nga yung issue Teka. binago mo nga pala. Statutory rape. Binago mo. Under 18 ang statutory rape dito. Okay. So, isang example. Okay, sige. Di ba? Hindi Tama. yung Okay, sige. So, tama. So, this example, yung spirit of the law niya doesn't make sense kasi bakit inaalaw mo yung 13 to 15 makipagtalik? Pero yung 16 and 17, hindi. Diba? Pero magkahiwalay yung numbers ng close in age tsaka statutory rape. 18 ang statutory rape. That yung will make sense close kasi in pag age, iaangat 13 to mo 15 rin lang. yung ng 15, 16, 17 din yung yung close in age. Ayan. Okay na ba? Kita na ba? Actually, yung font bro, yung medyo maliit. Although i-zoom in mo yung sa sheet, maliit pa rin talaga. Yung font siya pero, ang punto ko lang dito sa example na to, sa table na to is, pwede silang magkahiwalay. It's possible. Yeah, it is. Yeah. It is Yun lang yun. Okay. Okay. So kasi mali nga yung point nila Kasi ang laging nila, lalo ni Lola Budol na Estelastico. So ang sinasabi niya, kung 18 years old yun, dapat statutory rape 7. No, they're not actually, you can separate them. Yun yung point. Yeah. Tuloy, Mark Sings. Okay, gets. Ito yung question niya, Torny, sa debate. Can statutory rape at saka yung age of sexual consent be the same number? At saka yung majority of age, can they all be the same at 18? Mayroon bang conflict or disharmony? Ano sa tingin ninyo? Wala. Wala. So, can Anyone else? Statutory rape and age of sexual consent be... Hindi. Mali yata yung question mo Hindi yun yung question na Libayan. Ang sabi niya, can the age of sexual consent and at saka age of majority, the legal consent general civil. Yung civil. Ayun yung question niya. Civil dapat, is 18 tapos can it be the same number with the age of sexual consent? Okay. Pero related pa rin dito, di ba? Pwede ba yung statutory tsaka age of sexual consent be at 18? Pwede lahat yan, pare-pareho. Walang problema. Oo. Kasi different concept nga So, see figure 6. Figure 6. Dito yata yun. Ayan, figure 6. Pwede yung statutory tsaka age of sexual consent can be 18. Kasi hindi naman matatamaan yung 18 ng statutory rape. Kasi under nga. So, kung age of sexual consent is 18, 17 and below, lahat to statutory rape with exemption sa 13 to 15. Yun yung example ko kanina dito. Ito. Pareho lang yan. Okay? So, ano pa ba?
Can a 60 Dalawa na yung teacher mark natin dito. Isang dapat magkaroon tayo Tatlo. ng ano eh. Math geek No? yung isa. Math Oh, geek isa yung isa. yung isa may Oo. PhD sa mathematics eh. So tatlong Isa teacher teacher mark na math. pala to. Teacher math isa, tama. Puro Ah. tatlong mark, no? Ang masaklap na ito, tayo pa yung mga zombie. Yung may PhD, yung mga anyway. May mga PRC yung mga tao dito, tayo pa yung zombie. Ganun pala yun, no? Sige, continue, Teacher Mark Kasi Sins. kayo. Ito yatang question 13 na nasagot na kanina. Basically, yung 16 ba pwede makipag-partner, makipag-agree sa sexual activity ng someone who is older than them as long as consensual, non-abusive, non-exploitative. Na-answer na yan. Kasi may criminal liability pa rin yung 7610. Yes, yung Sean Wayne. Yeah. Sean Wayne Yes. explanation. Yan. Sean Wayne explanation. Yan. Okay. Yung before nabuo itong 11648, wala siyang close-in-age rule. Yung statutory rape na set sa 12. So, statutory rape can exist without close-in-age. Kasi nangyari na before eh. Tama. So, therefore, yung Yeah. close-in-age doesn't really set the boundaries for it. Tama, di ba? Correct. Tama. So, does it mean na yung Yun ang AOEC, basis. Yeah. yung AOEC ba at saka statutory rape doesn't really depend sa close-in-age? Tama. Ito yung nasagot kanina eh. Na pwede silang maging different numbers. So, ito, na next one, ito dapat yung tamang flow ng paggawa ng AOSC. Dapat AOSC muna una. Then, pwedeng mag-imply, kasi nga yung statutory rape is under ng AOSC, pwede siya implied. Pwede siyang hindi na ma-define. Pero dapat i-define muna yung age of sexual consent. At huli, buuin yung close-in age. Tama ba? Well, as long as you can harmonize them. Pero maganda nga yan na yung doon ka muna sa minimum age of sexual consent para hindi sila parang walang maiwan na gaps. Tama. Diba? Yun yung gagawin mo para wala kang maiiwan na gaps. Pero Ito yung syempre, dapat una-una yung ideal. iba, wala namang problema. Ang kailangan gawin, i-harmonize. So how will you harmonize it? Mahirap eh kasi yung ibang batas eh in conflict. Diba? Oo. Actually, hindi So, conflict. Sa isip ko, hindi conflict kasi. Kasi if Ako you rin, actually hindi take conflict eh. kapag 18 yung tinake mo kasi coherent yung system eh. It harmonizes everything na pag 18. Oo, kung 18, pero kung 16 hindi, in conflict kung 16, 'di ba? Yeah, kasi consent can still be immaterial. Dahil nga sa 7610. Okay, so eto 150. Ito yung ewan ko kung tama ako pero ito yung logical flow kung paano in-apply yung close-in-age rule ng 11648. Kita nyo ba? Kita? Sa left side? Hello? Yeah, medyo maliit pa rin, Pat. Sige. Maliit pa rin? Medyo Okay. maliit yung Oo nga eh. Okay, Medyo ito maliit okay siya. na? Ayan. Okay na? Okay. Mm. So, kapag under 13 or 12 and below, ano mangyayari? Automatic statutory rape. Tama ba? Yes. Tama. Okay. So, kasi yung yung age of yung consent para siyang susi eh, 'di ba? Para siyang susi. At marami ka pang dapat na mapasukang pinto para ma-safe ka. So, younger Maraming partner. Maraming lock na Oo. papasukan mo eh. Kung yung younger partner is 13 to 15, okay, sige, pasok ka. Pasok. Okay. Hindi ba siya demented, yung younger partner? Kung demented siya, statutory rape. Kahit Tama anong ba? age yun. Right? Oo, kahit anong age. Oo. No. Actually, kung demented siya at over 16, rape yun. Yeah. Di ba? Kasi Pero hindi forced. statutory. Oo. Correct. Hindi Hindi siya statutory, statutory. Yeah. Oo. Okay, not demented, consensual ba? O non-abusive? Kung hindi consensual, statutory rape. Tama. Tama. Kung consensual, okay, pasok ka sa next na pinto.
May 3 years age gap ba? Kung hindi siya pasok sa 3 years age gap, statutory rape. Tama? Hmm. Okay. Kung 3 years age gap naman, pasok ka, ang sinabi nga dito sa batas is no criminal liability. Sinabi dito, kung pasok ka sa Romeo and Juliet clause, provided that there shall be no criminal liability. Kung pasok ka sa mga 7 conditions. That means, kahit na yung 7610, kung pasok ka sa Romeo and Juliet clause, hindi din yun mag-apply. Wala din kaso. Hindi, pero Mark, ibabalikan natin ulit yung point ko kanina na parang hindi ba parang ang legitimate na age of sexual consent is yung sinasabi mo exemption? Kasi ang definition is the age of sexual consent is the legal right to give Well, sexual ng walang criminal liability. Right? Doon sa age, yan yung starting hindi, point. yung close in age lang only applies kung pasok ka sa 7 conditions. Pero the definition applies because there shall be no criminal liability. If, kung sa tingin ninyo, yung age of sexual consent is yung 13. 13 ba? Hindi. I'm actually arguing for the purpose na, okay, dyan nag-a-apply pero sa 16 hindi. Oo nga, hindi nga nag-a-apply. Kasi sinabi dito 13 to 15 lang eh. Yung exception eh. No, I mean yung definition ng age of sexual consent Sinasabi ko yung definition of sexual consent kayo ng Okay. tinatch mo. Yes. Okay. Oo nga. Tuloy. Pero magkaiba ang definition ng age of sexual consent tsaka sa close in age. Itong buong diagram na to, para lang to sa close in age. Kasi magkaiba nga sila ng rule, di ba? Yung di close ba, in age, iba ng rule sa statutory rape, pero nasa loob siya. Pero di ba, Yung age of content sexual ko lang. consent. Sige, content ko lang yan. Sige, diretso mo na. Oh, sige. Okay. So, exempted siya. So, kung susundin to, kasi sinabi dito, no criminal liability eh. Tama ba? Okay. Paano naman kung 16 and 17? Pero yung Si criminal minor? liability na yan, it just pertains to that particular provision. Ganun ba? So, ano Yeah, lang? yun yung Pero point. bakit pero Yes. bakit hindi specific sila? Hindi, kasi whenever you construe yung mga yung rape, for example, it was there for a very long time na. It's only speaking about rape as a criminal liability. So, you Well, are exempted from rape under this article. Ibig sabihin, no criminal liability for rape lang. Not any Okay. other laws. Okay. Kung ganon, ang dapat nakasunod dito, may arrow pa dito. Para matest yung Yes. other So, sexual papasok abuse. ka pa sa 7610. Then, Oo. tsaka, yun yung pinopoint ko kayo ng Mark Sings to. Babalik na naman tayo. Kasi parang, lalong pinoprovide ngayon yung evidence justification na it only, that particular law, RA 11648, only applies to minors because of yung criminal liability, yung provided na there's no criminal liability. So ngayon, if you apply that sa adult, yun yung point namin, point natin lahat. Point natin, No. na yun yung point, di ba? Doon sa side na yun. Kaya yung RA 11648 is para lang yun Well, dyan. Well, hindi. Yung close in age, masasabi natin na yung close in age only applies to minors. Pero hindi yung age of sexual consent. Yes. Tama ba, kayo? Hindi. Teka. Kasi yung age of sexual consent is ad hoc nila yun na yun yung threshold, di ba? So, Oo. ang sinasabi ko is, yung RA 11648, ang purpose niya is Kabuuan for niya? statutory rape, right? Yes. Ngayon, provided there's no criminal liability, parang doon lang mag-a-apply yung age of sexual consent do sa loob na yon kasi no criminal liability. Nagigets mo? Na same definition ng sinabi ni I.M. Shanwayne na makipag-sex ka sa 18 with criminal liability, with no criminal liability pala yun. Tapos sa 16 with criminal liability. Correct? The Shanwayne explanation. Ngayon, Pero, kaya ngayon, sige. sige nga, Atty. Libay, sige, Atty. Libay. Baka mas may explain mo tama. Hindi, sige. Para mag-gets ko yung gusto mo sabihin mo na. Kasi, go ahead kayo. Parang, choppy ba ako? Hindi naman no? Yeah, go ahead. So, Good yung parang very clear. ang gusto ko lang i-point out is if you apply yung definition na giving sexual consent without criminal liability, yun yung point natin na 18, correct? Okay, ngayon, let's apply the same definition do sa close-in gap. Lang nag-a-apply yun, sa 16, 17, hindi.
So ngayon, that actually proves na yung RA 11648 is ginawa para doon sa minors na yon. Except yung 16, Oo nga, 17 kasi ano na, Well, na ano sila, nalagpasan. well, remember, yung close-in age is pwede natin sabihin na para lang sa minor yon. At itong sinabi ditong provided, this is only for close-in age. At yun nga yung sinabi ni attorney na it doesn't mean na no criminal liability is lahat ng criminal liability. Ang sinabi lang dito is para lang sa rape. Related Tama sa ba? sexual consent. Well, walang sexual consent kang sinabi dito sa batas. Ano, Pero sige, yung sa ano, yung ituloy mo, sa under lalabas ako. 16 of age nga, kahit tumaas ka doon, sasali sila. Pero syempre, hindi sila kasali kapag yung mga minor, ay yung 16 tsaka 17, pag paakyat, hindi na pwede. Pero pag pababa, kasali sila. So yun din yung pinopoint ni ni Attorney Claire sa akin noon na bakit hindi pwedeng sumali sa close-in age itong 16, 17. itong mga Oo. itong 16, 17 na ito, Napag-iwanan. mas nagko-consent, mas capable nga sila ng magbigay ng consent kasi mas mas matanda sila. Kaya lang hindi sila pasok sa close-in age. Kapag paakyat noon, kunwari yung 16 tsaka 17, sila yung nagbigay ng consent doon sa 18 or 19. So parang mas parang bakit discriminated sila doon na yung isa kapag may may age na yung close in age meron yon ganun ang nakalagay doon. Makes sense. Yun nga napag-iwanan nga yung 16 tsaka 17 kasi yung close in age only applies to 13 to 15. Yeah. Tsaka So, remember, Mark Sings, ang question ni Fabri dun sa isang video niya, does it mean that at only 18 that a person can give sexual consent without her partner incurring criminal liability? That's the definition. That's the question. That's the heart of the question, right? So 16 is not, 17 is not. So but 15, provided nandun sila sa loob ng close-in gap, that applies. Yung question, right? Pwede ba nating sabihin na itong close-in age is just an exemption sa statutory rape? That will make sense. 'Di ba? Yeah. Kasi kasi yan, kung susundin yan naman provision na yan nasa statutory rape lang nasa rape lang Pero tama. Pero it begs the question na yung RA 11648 ay purpose niyang gawin is para dyan mismo sa close-in gap. Para dyan talaga yan yung spirit ng pagkakagawa ng batas. Kasi dati wala tayong close-in gap. Kaya nga, isa sa mga explanation ko is, kasi nagkaroon ng issue dahil yung mga minors, like for example ako sa asawa ko, 17, 16 siya nun, may nangyari na sa amin. And then nag-turn ako ng 18, gusto na akong pakulong nung mga magulang niya. So ngayon, kumuha ng evidence yung nanay ko. Ngayon, nagkaroon ng maraming ganong klaseng issue. Ngayon, I think, tinakpan nila yung loophole na yon kaya nagkaroon ng close-in gap. Nag-gets nyo? Kaya I think yun yung purpose mismo ng RA 11648. Ay, sa tingin ko lang one of the purposes. But yeah, I think the main purpose is kasi nahuli na tayo sa world standards kasi 12 years old yung for statutory rape natin before, di ba? So ginawa nila 16 kasi nahuli tayo sa world standard. I think that's the main purpose. Tapos ako naniniwala ito sa statutory rape lang talaga ito. Sa statutory. Yes. Ako din attorney. Actually, ganun din kami attorney kasi nga malinaw naman dun sa RA 11648. Wala naman, there's nothing there that says we are raising the age of sexual consent to 16. Kaya nga, rape. Kung makikita niyo itong ginawa ko, yung exemption, yung close-in age, nasa loob lang siya ng statutory rape. It doesn't touch the AOC. Yeah, hindi lang yon kasi nagkaroon lang ako ng dahil nabudol ako na sinabi na it's a defense. Sabi ko, okay, so hindi sa statutory rape lang. So ngayon, dahil nabudol ako doon, nagkaroon ako ng tas bumalik ako nung after the debate, lalo akong bumalik na, okay, statutory rape pa rin ako. Sige, doon lang nag-apply yan. And and I think yung nagkaroon ng gap, yung nag-stay sila ng gap, I think it was, correct me if I'm wrong, I think it was Senator Pia na nag-explain or nag-open up niyan kasi nga sabi ni Senator Pia, how about the teenagers? Kasi hindi natin maiwasan yung mga teenagers na within themselves, no? Yung mga ka-age bracket nila or ka-age group nila
is magkaroon ng relationship. So I think it was Senator Yeah. Pia na nagsabi nun eh. Yan din yung sentiment ng UNICEF na sinabi ng UNICEF na common ang sexual attraction between younger Teenagers. age groups. Yes. Yeah. And they also have the right. Dyan yan. Oo, dyan yan Oo. yan. Dyan yan binigay, di ba? Dyan yan Mm-mm. Yeah. ginawa. Kaya Yan nagkaroon yung ng gap. rason. So, ito lang Oo. ito. Sa rape law lang talaga ito. Kasi pag titignan nyo yung ano, punta ka ulit doon sa ano, doon sa law. Ito po. Ito. Kasi may modification rin na ginawa dyan eh. Doon sa, ito sa rape yan, di ba? So, scroll down mo. Sige. Article 266A. Yung Teka. batas mismo yan. Hindi. Punta tayo sa batas. Alright, habang naglo-load, pasensya na guys kung hindi kami maka-shoutout because we're having a discussion here. I hope you Tignan mo guys yan. Tapos appreciate. Yan. May Yeah, ibang continue. article pa na ano, na minodify, di ba? Ito, tignan mo sa baba, qualified seduction. Section 2? Yeah, Section 2. Mm. Sa Revised Penal Code. Mm. Di ba? Yeah. So, Mm-mm. kung babasahin mo yan, Ito yung pinalitan yung lang kasi- sige, turns. pag titignan mo dyan, linagay din yung 16. Yes, between 16 to yung 16 and 17 lang to, 'di ba? Yung qualified seduction tsaka itong simple seduction. Tapos yung ano, pag titignan mo yung mga yan, hindi naman ano eh, parang ibig sabihin the closing gap rule is intended actually not to apply to anything else except doon sa statutory rape. Yeah. Yeah. Yeah, yan din ang pagkakaintindi ko na sa loob lang yan ng statutory rape, yung Romeo and Juliet. Hindi yan mag-a-apply sa 16 and 17. It does not affect any other laws. Yun lang. Mm. So kung susundin natin yung yung sinabi ng attorney yung no criminal liability is only within sa close in age, and since close in age is only within statutory rape, yung 16 17 Tama. it doesn't apply yung no criminal liability sa 16 and 17. Yeah, so ibig sabihin yung 16 na yun tapos yung close in age rule, it refers to rape only and not the age of sexual consent. Yeah, makes sense. Di ba? Okay. Okay. So yan. So balik tayo dito sa close in age rule flow chart. Paano naman yung 16 tsaka 17? Ayan. Paano naman yung 16 and 17? Can they give sexual consent sa older partner nila na walang criminal liability? Pwede rin with yung exceptions. Kaya lang syempre nakalagay din sa meron tayo yung yung De La Cruz na case kung saan if there is significant Age gap. age gap, ibig Yeah. sabihin meron ng intimidation and ano bang term na Undue sinabi- influence. Undue influence. Oo. Yeah. So, well, kung susundin natin yung close in age na limit na para lang sa 13 to 15, then valid ba? Still valid ba yung 16, 17 na magbigay ng consent? Kasi pasok hindi naman siya yung nasa close in age. Hindi, if you only talk about statutory rape doon na kung saan consent will not be material. Will be immaterial. Yeah. Oo. So, ang meaning ba niyan sa 16 and 17, consent can be material? Kasi above siya sa Yes. statutory rape. Yes. Pwede bang gawing defense yung consent na yon sa 16 and 17? Pwede. Pwede. Pwedeng maging defense. Kaya lang, kahit ginawa mo siyang defense, pwede siyang maging nugatory, ineffective, walang kwenta. Kahit nagbigay ka ng consent. So, yung Titignan 17... pa rin, kung ano yung epekto yun nga, yung nakalagay sa batas na parang it should be non-abusive, tapos yun nga,
Yung mga sinasabi na it must not be with an influence of an adult. So, ang laki na naman na problema yun. Mm. Oo. Marami pa ring ano 'no, testing na gagawin 'pag, yung minor is 16 to 17. Hindi ibig sabihin na puwedeng magbigay ng consent is labas na sa anumang liability. Tapos yung point ko nga doon if actually effective yung sexual consent na binibigay niya, bakit pwede itong ma-invalidate? Yun nga Yun ang ng pinakamabigat. 7610. Kasi if you say na you can already give consent, ibig sabihin if you give that consent, tapos na yung usapan. Okay na. Mm. Yeah, Binigay ko yun yung yung point. consent ko. Ganyan Wala ganyan na sa tayong ano, pwedeng pag-usapan pa. Kasi ganyan Yeah. sa adult ganyan Di sa ba? ano attorney, sa ikaw, US. nag-consent ka ba? Nag-consent ka ba? Nag-consent ako. Tapos na. Tapos, oo. Hindi walang problema doon. Walang Pero problem, nag-consent ka ba? Ops, pero sandali. Mm. Ah, Nag-consent ka nga, pero baliwala yung consent mo kasi ganto. gawa Mm. tayo joke. Ibig sabihin, you cannot give consent after all. Correct. Mm. Gawa tayo joke kapag ang 18 years old pag tinanong sa interview, nagbigay ka ba consent? Yes po. Gotcha. Ganon yung Oo. datingan. Pero pag Okay na. 16, Mm. we. Ganon. Oo. Tama. Oo, kaya nga may question mark dito, eh. Yun nga ang problema ko doon. If you will consider that 16 and 17 can validly give sexual consent, validly dapat pag yun pa lang, okay na. Ang problema kasi, nagbigay ka na nga ng consent mo, hindi pa rin. Kasi depende pa rin yung epekto nung pagtatalik sa'yo, kung paano mo nakuha yung pagtatalik. Meron pa yung yung luring, grooming. Grooming, oo. Grooming. Meron pa Kasi yun. May ganun kung pang phenomena. kung matalino yung 16 years old, sasabihin lang nun, ba't mo pa ako tinanong? Di mo rin pala ako paniniwalaan. Kaya, di ba? So, bakit pa ako tinanong? Sige, magkaso na lang kayo, manunod na lang ako. Di ba? Hindi naman pala, wala naman palang kwenta yung yung consent kung binigay ko o hindi. Oo. Yeah. Yung yung logic na yung 16 and 17, yung consent nila can be a defense. Actually, that is used sa US tsaka sa Canada tsaka sa UK. Kapag 16 and 17 at valid yung consent, it's illegal yung sexual activity, walang kaso, kahit na anong kaso. Yun nga yung chess genius argument ko yun eh. Anyways, Yun ang problema dun Kaya hindi ko may harmonize yun na sinasabi nyo na age of sexual consent is 16. Nag-consent na ako bakit hindi pa rin pwede? oo nga eh. Pag gano'n pwede Bakit na, may issue nag-consent pa? na Oh. ako. Bakit may risk pa rin, 'di ba? Kung talagang ganun. Yes. Yun ang malaking issue doon. So if you will peg it at 16, bakit hindi pa rin pwede na gawin kong yun lang ang depensa ko? Actually, attorney, Why will ako not nakita sa jurisprudence yan eh. Naging defense yan eh. Kung gusto niyo palang idiin ng ganyang edad, ba't di niyo sinabi, hindi mo ni-state sa law ng clearly? Alam ko sa bangayan nga rin yata yun, naging argument yata yun. Oh, yung explicit, yung talaga deliberately. Oo, na dapat nilinaw. sinilagay mo. Oo. Yeah. Tama. Well, Mark, may ano pa ba? May continuation pa ba? Yeah. Of yours? So, Yeah. can 16 and 17 give sexual consent to older partner? Sure, pero pwede ma-invalidate kasi dadaan yan sa test ng rape, other sexual abuses. Is consent valid? Could be. Ito yun. Ito yung mga rape and other sexual abuses na nilista. May or may not be. Yeah. Yeah. Could be. Consent can be Yeah. invalid if it qualifies for qualified seduction, simple seduction, child prostitution. At kung rape naman, hindi binigay yung consent or nagbigay ng consent pero parasahan, may intimidation, may undue influence, and other sexual abuses na nakalagay sa 7610. Thus, kung ma-invalidate yung consent, yung sexual activity is illegal. Makakasuhan pa rin. Hindi, kasi it's not Right. necessarily na pag consent. Pero yun nga ang babalik ulit tayo doon na even if consent is valid, meron pa ring sexual anong tawag doon, meron pa ring criminal liability. Oo. Samantalang pag 18 ka na, consent is valid, wala nang criminal liability. Even if the effects
are bad to you. So like for example, nagkaroon kayo ng sexual activity, consenting adults kayo. Tapos yung babae, nung naghiwalay sila o kaya nung hiniwalayan nung lalaki, nagkaroon ng depression, 'di ba? Napariwara yung buhay. Hindi ba kakasuhan yung lalaki? Bakit? Kasi nga consenting adults kayo. Ang pagpapalagay ng batas you know the consequences of your actions. Hmm. Kung parehong Ngayon kapag adults. ikaw pag parehong adults, pero pag menor de edad yung isa, ngayon nagkaroon ng sexual activity, tapos ganito yung nangyari dun sa menor de edad, kahit valid yung sexual consent, 'di ba? Tapos hindi maganda yung nangyari, magiging invalid pa rin yung sexual consent. Oo. And doon na magiging illegal Hindi yung sexual invalid. activity. Invalid as a defense. Invalid Kasi na nga yung consent. it will not end the discussion. It will not end the case. Ang mangyayari diyan, mababaliwala yung consent. So, nasaan na ba? Itong kinuha ko 'to sa sa open library, sa isang, university sa US. Ito yung Maliit. teka lang, 150, ayan, okey na ba? Okey na? Yeah, okay na. Okey na. So, may pagkakaiba kasi sa rape at saka sa statutory rape. Kapag sa rape, Yes, yung of course. prosecution, they have to prove yung lack of consent para maging, guilty verdict. Sa statutory rape naman, yung victim consent is irrelevant. Tama ba? So, consented consent rape, is immat kumbaga. Well, ewan ko kung puwedeng sabihin na consented rape kasi kung sa statutory rape, consent is immaterial, eh. Hindi kasi pwedeng magbigay na ng consent yung below 16. Pero Oo. immaterial lang siya in a sense of fiat. Pero dahil because of the exception, they can give consent. Yes. They don't care lang nga lang yung korte, right? Pero may exception pa rin, yeah. So, yan lang yon na magkaiba sila. So, yung statutory rape is below age of sexual consent. Yung rape naman is tested sa age of sexual consent and above. Gets? So, magiging Yes, ganito siya. So, kung i-assume natin na yung statutory rape is ang threshold niya is 16, kunwari lang anything below that, 15 and below, statutory rape. And consent is immaterial. Exempt yung close in age. Ito na yung exemption. Na kapag 13 ka, yung minor, pwede hanggang 16. At kung 15 naman yung minor, pwedeng hanggang 18 yung older partner. Pero kapag nasa 16 na and above, ito pala, sa Romeo or close in age, consent is material. Pero sa 16 and above naman, above statutory rape, material din yung consent. At dito naman, ititest yung rape at saka other sexual abuse sa 7610. Clear ba yung explanation? Yeah, pasok naman yan. Okay. So, yun lang. And, babasahin ko pa ba to? To make it easy to be true. Hindi ko na mababasahin yan. Yeah. Bless the can stand alone. Yeah. So, may suggestion ako sa age of sexual consent kung gagawin talagang 18. Kasi napag-usapan sa UK nga na yung age of sexual consent nila is 16. Pero may loophole na pwedeng makipagtalik yung sobrang matanda na sa mga 16 and 17. Hindi naman talaga naprotektahan nila yung minors na 16 and 17. 15 and below lang yung naprotektahan. Pero kung gagawin natin as explicit talaga yung 18, pwede nating i-apply yung tinatawag na staggered consent or dalawang close in age gap. May staggered consent pa, no? Yeah. So 2 or more different close in age rules. I think it will also be good kasi yung 13 to 15 tsaka 16 and 17, iba yung maturity nila eh. So hindi din maganda. ChatGPT dyan? Oo. Ako, inas ko yung ChatGPT para sa mga logic.
Yan na naman tayo Oo. kay Kaya naman ChatGPT. Bobo tayo yan. eh. 2.4%. Bobo yan. Yung nga, 2.4% accuracy according to them. kaya nga sinabi ko, huwag maniwala masyado dito. Oh. It's not currently reliable, sinabi ko dyan. Pero, it's still interesting yung mga answers. Pero hindi ko ginamit yun para magbuo ng logic ko ha. Meron logic we na can ako. argue that Finesse ko yung lang. pinakita nilang, yung sinite nilang article is not peer-reviewed. It's only anecdotal. So, Oo. hindi talaga siya dumaan sa proper na method for Mm. research. So, Actually, science continue. direct akong citation dyan. Baka pahiya sila sa akin. So, yung yeah. ginawa ko dito na AOSC is sarili kong logic to. Hindi to mula sa ChatGPT. Tinest ko lang yun. Anyways, yung 13 to 15 tsaka 16, 17, hindi pareho yung maturity nila eh. So kung gagawa ka ng close in age exception, dapat magkaiba yung years. Di ba it makes sense? Yeah. Tama. Pero So they will far, still overlap. yeah. Sorry? They will still overlap kasi syempre hindi mo pwedeng bigyan ng Well, hindi pwedeng hindi kumabit yung dalawang yan eh. Kasi syempre yung age natin, yung maturity natin, it's a transition eh. mm. Di ba? Pero kung gagawin kasi itong dalawang close in age gap, maproprotektahan yung 13 to 15 tsaka yung 16 and 17 within their age groups. Pero hindi pwede yung sobrang mas matanda pa sa kanila. Limited lang Pwede rin. sa close in age. Yeah, may ito. May Pero di ba ako. unnecessary step yun? Unnecessary step yun? Kung magbibigay ka pa ng additional na gano'n, hindi ba parang may redundancy na rin? Ganito ang Staggered- ganyan Staggered ang consent nga lumalabas eh. Staggered Okay. consent eh. yan ang age of sexual consent dito sa Canada, staggered. Tatlo nga ang close in age sa Canada, tatlo. Okay. Ganito. Magiging ganito siya. Teka lang. So, for example, 18, yung border. Anything below 18, 17 and below, considered siya statutory rape. Pero itong dalawa itong brown tsaka itong yellow, ito yung dalawang close in age exemption. So, pili kayo ng edad sa 13 and 17. 16 I kasi get your yun yung point. issue sa atin eh. 16. Okay, kung 16 ka, ang pwede lang na maging partner mo is up to 20. Mm. Contained Can pa you rin. define yung gap eh, Contain. no? Anything Gap, above define that, your age anything gap, no? above that, hindi pwede. Anything above that, hindi pwede. Kung 13 to 16 ka, kung 13 ka, ang pwede lang sa'yo max is 16 kasi plus 3 years. Mm. Iniba ko Interesting, to, no? iniba ko tong 3 years saka 4 years nga. Kasi nga, for me, magkaiba yung maturity ng age group. 13 to 15. Iba din Makes yung sense. maturity ng 16 and 17. Yeah, I think And- that's also the argument of Justice Ampuan ba yun? Yun, The first one, si Justice Ampuan? hindi, yung third one. Third one yata yun eh. Third one. Yung last Pangatlo, hindi Oo. siya si Justice Ampuan. Yeah. Oh, yung ating Herrera. Herrera. head. That's Herrera, I think. Herrera. Si Justice Herrera ba yung dulo? Hindi, Ampuan yung parang first one nga yata. Tama. First one The si second one. Justice Ampuan. Okay. Second one. Okay. Second one. So, ang sabi niya kasi, sa kanya, it's not a matter of age, it's a matter of psychological development, right? I think Tama. yun yung reasoning kung bakit pwedeng i-consider na valid yung sa 16 years old in rare circumstances. Kaya kung nagkaroon ng argument na chess genius argument, right? Kasi average lang na may nakalagay sa UNICEF eh. Average age is 16. Meaning, hindi yun absolute na 16. Average Yes. lang. Kasi possibly na doon yung 16 years old is pwede na siya ma-develop na siya into yung alam mo yung rational thinking niya is hindi na abot nung kumbaga hindi na siya tama do sa age niya, mas advanced. Right? So ayun yung kino-consider doon, kaya tama yung sinabi ni Justice Sampuan na it's also about the psychological development. Kaya nagbigay na 16. Yeah, psychological maturity. Tapos ang sabi niya. isa ko pang argument kasi dito kung bakit naging 18 talaga yan. If we follow the Supreme Court decisions, especially nga yung sinabi ko na yung Malto na nag-exist siya ng 10 years
approximately 10 years. Kasi parang nagkaroon ng tulagan, di ba? Tapos, before tulagan, 2019 or 2018 ba yun? Nandilito kasi ako sa numbers. Pero yung meron yung Udang case, the Supreme Court believes that a minor cannot give consent Yeah. until tulagan. Yeah. Tapos nung sinabi sa tulagan, it is a defense. So pag titignan mo talaga kasi syempre the Supreme Court can interpret the law. Isipin nyo ito, nung panahon na gumawa yung Supreme Court ng tulagan case, ng Udang case, ng Malto case, ng Bangayan case na yan, the age of sexual consent, kung susundin natin yung kanilang reasoning, no, is 12. Diba? Ngayon, bakit sinabi ng Supreme Court na while 12 ang sexual age of sexual consent, sinabi rin ng Supreme Court na a minor cannot give consent. So how can you reconcile that? Paano mo sasabihin ngayon na inakyat from 12 to 16 yan kung ang reasoning nga ng Supreme Court noon nung panahon na 12 ang age of sexual consent ay hindi ka pwedeng magbigay ng sexual consent if you are a minor. Tapos sinabi niya na it will confuse kasi. It will be confused with statutory rape. So ibig sabihin ang intention talaga at ang interpretation ng Supreme Court doon, if we are talking about statutory construction, is yung sinasabi nila na statutory rape, yung 16 years old, tsaka yung 12 years old, it's not the age of sexual consent. Because the Supreme Court actually, nung 12 pa lang yung sinasabi nila sa sexual consent, sinabi nila na pag minor ka, hindi ka pwedeng magbigay ng sexual consent. Tinaas lang nila yung 12 to 16. So paanong kung hindi yung 12 ang age of sexual consent noon, paano naging 16 ngayon? Ang minodify lang yung 12 at inangat lang. Numerical value lang yung pinalitan eh. So how can you construe that as the age of sexual consent when in fact may mga kaso na gano'n noon ang interpretation ng batas. Tapos babaguhin mo na ngayon yung interpretation ng batas. The only way to reconcile that, I think, is to take yung position ni Justice Ampuan na consent is beside the point. Kaya kapag na-gets mo yung is beside the point, reconciled na hindi talaga pwede magbigay yung minor, pero yung statutory pinag-uusapan. So it's reconciled na. Di ba? Tama. Statutory rape lang yan. That's not the age of sexual consent. Yes. Otherwise, mali ang interpretation ng batas for a very long time. Tapos yung sinasabi nga ni Fabri na yung Bangayan case tsaka Tulagan case, it did not actually abandon yung mga batas na yon. Sinabi niya lang na they are abandoning or hindi na nila ayaw na nila doon sa interpretation na material ang consent kapag minor ka because it is material. In fact, it can be a defense. Yun ang sinabi niya. Pero hindi niya sinabi yun na yan yung age of sexual consent. Yung sweeping statement lang talaga yung doon na teka lang. Yung sweeping statement lang. Oo, wag mo lahatin. Parang ganon. It was confused. Yeah, it was confused. In-emphasize nga doon kinote pa nga yung inabandon doon na we are abandoning this. Pero all the principles, yung parents patre, yung sinasabi nila na parang we need to protect the children kasi nga sa civil contracts nga, 'di ba? 18 tapos bakit sa age of sexual consent hindi pwedeng parang napakababa o hindi sila pwedeng magbigay ng pwede silang magbigay ng consent samantalang yung effect nun mas matindi kapag nasira yung buhay mo dahil nakipagtalik ka sa isang tao. Parang ganun yung sinasabi ng Supreme Court. And those were not abandoned. So, those principles still apply. Sila kasi sinasabi nila dahil nagkaroon nag-take ng exception doon sa dalawa na kinote nila actually, yun lang yun. If it's specific, sabi ng statutory construction, kapag specific yung sinasabi ng batas, yung specific lang na yun. It cannot be taken generally. Kapag general, dapat general ang interpretation din. Kapag may enumeration, it only applies to those particular enumeration. Ganun ang sabi sa statutory construction. So, hindi ko talaga maintindihan kung saan galing kay Fabri yun. Pati yung sinasabi niya na Bangayan case na it only applies to minor, hindi ko rin maintindihan kung saan galing yun. Diba? Because Actually, Atty. Libay, meron
may note din sa jurisprudence na merong sinabi yung korte yata na you cannot apply this rule as a mathematical equation. Parang may ganung eksena na parang kaya nila ina-abandon yung sweeping statement kasi nagiging mathematical equation na siya na hindi mo binibigyan ng room yung parang can give rational consent. At rare Correct. circumstances, pero it doesn't mean na sinabi na 16 na. Hindi na gano'n. Okay, mga Yes. ano ka na sa Wala. minor. Hindi yun. There's nothing there. Exceptional Kaya ano nga, na situations. if we will look at the spirit of the law, kasi syempre the Supreme Court can interpret the law and its spirit. 12 yung usapan na sinasabi nilang naging 16. Pero bakit yung Supreme Court hindi nila kino-consider na ang age of sexual consent ay 12? Kasi nga marami silang cases na dinecide kung saan sinasabi na consent is immaterial. Kaya lang, eventually, inayos nila kasi nga nag-conflict siya o nalito siya with statutory rape. So, statutory rape pa rin ng 16. Hindi siya age of sexual consent. Just like when it was 12. Diba? Yep. Yeah. Okay. So, naintindihan ba lahat ng lahat tong table? Dapat maintindihan natin. Okay. Kasi So, malinaw naman eh. Yan. dalawang consent kasi nga depende sa maturity, magkaiba yung 4 years gap. And this will decriminalize between 13 to 15, kung 13 up to 16, 14 to 17, 15 to 18. Itong huling number dito, ito yung yung pinakamataas na edad na pwede. Kung 13 yung younger partner, 16 lang yung max age difference na walang pananagutan. Yung older partner. Gets? Gets ba? Same way as here, kung 16 yung minor, yung pwede lang na mag-agree sa sexual activity is yung 20 na older partner. Gets ba? Yeah. Okay. You make sense naman. Yeah. So far. At kapag you make sense. at kapag 18 na, kasi nga 18 yung AOSC, anything above 18, pwede na. Yeah. Di ba? And actually, okay din yan. Maganda rin na gawin yan. Kaya lang, syempre, that will require additional legislation eh. Ang hinahabol ko kasi noon, parang ito, maganda itong usapan natin na ito. Kasi I would like to make people realize na we can harmonize this and we can know the intention of the Supreme Court, yung spirit of the law, na yung 12, it was not the age of sexual consent. Kasi nga, nung 12 na sinabi nyo, sinabi nga ng Supreme Court na hindi ka pwedeng magbigay ng consent eh. For an average of 10 years, parang lumabas. Well, at least, hindi ko na matandaan kung ilang taon. Pero from Malto to Udang, sabi niya na you cannot give consent. Diba? So, bakit 12 ang age of sexual consent na kinoconsider nyo noon na tinaas ng 16? Ang problema dito, this will require additional legislation. Samantalang, legislation that additional legislation that will repeal or amend other laws. Samantalang kapag yung gagawin lang natin, magkaroon lang ng declaration ng age of sexual consent ay 18, then everything will be harmonized. Kasi the age of sexual consent in the Philippines and statutory rape are two different ideas after all. Pero attorney, kung 18 nga yung gagawin na age of sexual consent sa bagong batas, maglalagay pa rin ba ng Romeo and Juliet clause? Well, may hindi matatanggal yon. So meron pa rin yung Romeo and Juliet clause doon. At kung ang issue lang talaga itong paakyat na ng 17, 18, 19. Yeah. Pero syempre, ang usapan naman kasi diyan hindi na statutory rape. Yung under 16 kasi ang usapan statutory rape. Statutory rape. So, hindi na sila liable pa rin sa statutory rape. So,
pwedeng gawing dalawa yung close-in age katulad ng ginawa ko na Pwede rin naman. Pero ito Mm. kasi, maganda rin kasi na i-confine lang natin yung close-in age sa statutory rape eh. Oh, Kapag confined ikaw naman kasi to eh. nakipagtalik ka naman na sa 16 at saka sa 17, hindi na naman na statutory Mm. rape yun. Kaya Oh. hindi naman na parang sa kanila, hindi naman na parang magkakaroon ng prejudice sa kanila. Mm. Sa tingin ko. Confined naman to eh na Mark, Yeah? Sa tingin mo, kasi titignan ko kung ano yung rationale nung pagkagawa eh. Sa tingin mo ba yung 16, 17 kaya iniwanan kasi nga it's just talking about the statutory rape kaya iniwanan yung 16 tsaka 17? Yeah. Make sense, Yun no? nga. Yeah. Yeah, okay. Yeah. Yung nga yung sinabi ko, yung close-in age, hindi siya above sa AOSC. It's only below AOSC. At andun yung statutory rape. Inside lang siya ng statutory rape. No, kumbaga 'di ba kasi may idea na medyo unfair dun sa 16 tsaka 17, right? Titignan ko kasi how do I justify that na parang anong iba yung rationale sa likod nun? Maybe the only explanation na I can think of is it's not about them actually. this law is not about them kaya iniwanan namin sila 16, 17. Okay. Gets mo? Itong 11648 lang is para lang talaga sa statutory rape. Correct. Oo, kaya sila iniwanan. Yeah. Hindi naman yung tungkol dyan eh. Yes. Bakit ba, di ba, pinipilit Yeah, yun? yun talaga yung purpose ng RA 11648 eh. Statutory rape from 12 to 16. Kasi napag-iiwanan na tayo. Kumbaga, Double standard. wrong-headed na sabihin natin or i-object natin na unfair yung 16-17. Parang isasagot lang sa inong batas kung si ChatGPT sabihin niya, well, it's not about them. Tama, It's not tama. about you. Yeah. Yun. Kasi wala naman namang magiging liable for statutory rape if you're 16 above. Liable It's ka out lang of sa the 7610. Pwede, Yeah. pwede. 76 lang, oo. Oo. So, Ganito dapat ang yung nangyayaring deliberation sa Senate, no? So, ready ka na ba Oo nga for cross-examination for Mark Sings? Ready ka na ba? Ako ba? Kasi kanino pa kinocross si Atty. Libayan eh. Oo. Yun ba ginagawa ko? Hindi ko Napapansin ko kanino pa interpolate si Atty. Libayan. So siya naman dapat, no? Di ba, Atty.? Pwede. It's your turn. Hindi, pero nakita ko naman yung maganda actually itong itong proposal ni Mark Sings. Pag titignan ko siya, mas appropriate ito if we will consider everything and if it is not just for the purpose of harmonizing the law. Kasi dito, tulad nga ng sinabi ko, magre-repeal ka tsaka mag-a-amend ka ng mga ibang batas. So at least an amendment, no? Yun ang mangyayari doon dito sa batas. Pero if you will parang ang problema kasi if you will make laws like this, you have to make people who cannot understand this understand. Kaya nga nahihirapan tayo ngayon sa kopyahin na lang nila itong May gun itong chart table. So kasi kailangan natin ng mas simple na explanation sa kanila. Ito lang yung Alam mo explanation yun. dyan. Pwede ko ba i-explain? Ito lang yung explanation dyan. Ang purpose kasi nito is, kung ano yung same age group, dyan lang nakapaloob yung mga edad na pwede. So kung 13 and 15, Agree hanggang ako 18 lang. Kung 16 and 17, hanggang 21 lang. Yeah. Anything above that, hindi pwede. So maproprotektahan lahat ng minors against sa mga much older na mga adults. So yung 40, 50, Maganda hindi nga pwede. rin yan kasi malilimit rin yung yung De La Cruz case. Kasi doon sa De La Cruz case sinabi niya lang na na pwedeng ma-consider yung age gap eh. Pero hindi rin siya nagsabi kung ano ba dapat yung age gap na considerable para masabi na wala ng undue influence. Ayun. I think my presentation is done. May document pa ako. Yeah. But Ikaw lang dapat yung ikaw dapat yung tinatawag sa Senate as resource person eh, di ba? Ito yung mga tinatawag Ako ba? dapat na resource person, hindi yung kung sino-sino lang na OFW kuno. Bumaliktad ka na ng baka matawag ka ron. Pumunta ka sa kapila, mag-discuss ka ng Hindi, todo. Baka Baka ganito pa- maging resource person ka.
Bigyan kita advice, bigyan kita Oh, advice, alam mo, Mark. gawin mo, kontrahin mo lang ako. Yun yung sabihin ko, yung sabihin ko, iba Yun. siya Grabe Tony naman. Bayan. Attorney, oh. Ihahatid mo pa ba, attorney? Ay, atin Oo. pa kita. Thank you Oh, for yatin ka valuing me. pa. Lahat lang sasabihin ko, kontrahin mo lang of you're on your way. Pero, di ba, maganda yun. Ano yun? Ayun pala, Trojan horse, no? The Pagdating sa ends Senate, iba justify yung the means. sasabihin, no? Oo. I-ano ko lang, i-summarize ko lang problema yung nun? table. Ayan, may tanong Ang dito si problema nun, pag- Jeshay Attorney. May batas Wait, na ba sa Pilipinas regarding grooming? Meron na. Doon sa yung pinakita natin nung huli sa anong tawag doon? Cybercrime law. Yun. Pwede Yun apply, yung no? parang it also applies. Mm. Yung last na tinapik natin, Yung may sa luring, 16 years sa grooming. tsaka 30 years old. Mm-mm. Yung may luring yun, attorney, di ba? Yung may luring. Grooming or luring Oo. for purposes of having sexual intercourse. Ayun, Pero so, electronic okay. yan. Teka lang. yeah. Ito lang, ano ko, basahin ko lang to. Ito yung nagpapaliwanag sa ginawa kong table last. Yung concept ng staggered consent or having two Romeo and Juliet clauses are a better alternative. Which means that sexual activity is allowed only within the same age group. Ayun, nakapaloob nga lang eh. Self-contained siya. Pero hindi pwede yung mga older age groups. Katulad ng 30, 40, hindi pwede. Yun nga. Naalala ko na tama yung kay yung sinasabi ni Kayo, kung sino yung nagsabi doon, si Justice Ampuan nga yun. Kasi sinabi ni Justice Ampuan doon na nung parang nagkaroon sila ng relationship yung kanyang mga magulang, 14 Correct, years yeah. old ba? Oo. Diba? 14. Pinanganak siya na 14 years Oo, old yun. ang mother niya. 14 years old. So si Judge Ampuan nga, si Justice Ampuan nga yun. Yeah. Namit siya yung namit mo, 'di ba, attorney? Siya yung na-meet ko. yun. Nag-flash lang sa utak ko kasi yun. Mm. At tapos, yun nga, na hindi nga magagamit yung sinasabing AOSC at 16. Note that AOSC is just implied sa batas. And recall that AOSC is the legal age Pero at it's which not even someone- implied. Well, I beg You to need to disagree. argue it, Na actually. You need yeah, you have to argue it. Yes. Sorry. Dapat hindi It's implied. not Interpreted. implied kasi even the Supreme Court does not consider that 12 was the age of sexual consent. Mm. Because ang Siguro- grounding nila kung bakit age of sexual consent is 16 because before it was 12, it became 16. Pero how will it become 16 kung it was never 12? Correct. Yeah. Yeah. Actually, ang It's always been 18. ultimate argument nila is actually the threshold argument na because it's the threshold, therefore it is the age of sexual consent, which is wrong kasi No, it does not make sense. yeah. 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 Yun lang yung Ang argument. daming Kasi ito Kayo, ang sabi nila kasi it was derived out from a judicial interpretation. Kaya sabi ko, the law can be interpreted in so many ways. It can Mm. be interpreted in so many ways. They Ayan, cannot na-change ko na. interpret it like that. Ang tamang judicial interpretation yung sa atin. Kasi nga, based on the cases nga na dinecidean ng Supreme Court, they did not consider that 12 was the age of sexual consent. It was never 12. Kasi It's nga always been 18. pa na decision na sinasabi nila na for a good how many years na it stayed there na sinabing a minor cannot give sexual consent. Kaya lang nagkaroon ng problema when it was in conflict with statutory rape. So sinabi nila na okay, consent may be material, actually it may be used as a defense. Sinabi doon. Pero hindi niya sinabi doon na yun ang age of sexual consent. Yes. It Exactly. was never 12. It was never considered by the Supreme Court as 12. So pag And- inakyat mo yung 12, paano magkakaroon ng parang kunwari ito, no? Para maliwanagan yung mga lahat ng tao, no? Doon sa nung yung 12 na yon, parang kunwari isang tao, no? Isang tao na dalawa lang yung mata.
Ngayon, nung lumaki yung tao na dalawa yung mata, naging tatlo yung mata niya, hindi pwede. Dapat pag lumaki siya, dalawa rin yung mata niya. The same person pa rin. Di ba? Ang nangyayari kasi parang, dati statutory rape ka lang. Nung inakyat yung edad, kasi from 12 to 16, naging age of sexual consent na rin yung statutory rape. Hindi pwede. Mm. Kasi Diba? hindi lang Nagkaroon yun. ng additional na definition yung 12 sa kanila eh. Nung inangat lang ito, yung numerical value lang yung inangat from 12 to 16. And then, Attorney Libayan, ang unang-unang video ni Fabri ay actually nag-agree sa iyo by implication. Kasi tinanong niya, ato yung ginamit mo, yung yung tulagan ba yun? Hindi. Tulagan ba Tulagan yun? yung ginamit niya. Udang yung Udang. ginamit ko. Yung udang, sabi niya, yun daw yung case proof mo. Tapos tinanong niya, does this mean that it is 18? Well, it would seem so, sabi niya. It would seem Kaya so. nga. Siya yung nagsabi no, kaya tinago niya yung video niya. So Kaya, ngayon, kaya 12. Kaya nga hindi pwedeng 12. Kasi nga Correct. doon sa udang case, which was 12 before, sinabi ng Supreme Court bawal. yeah, kasi 'di ba, isa pa nga sa argument ko, Atty. Libayan, na all I have to do is to prove the first statement of Atty. Libayan na it was never 12. And actually, Fabri agreed with that. Then how can you now argue na it's 16 now kung numerical lang yung Kaya nga. pinalitan? Tapos sinasabi niya, inabandon daw kasi. Kahit nga sabihin natin na inabandon yung udang case, hindi pa rin kasi sinabi ng Supreme Court naman na 12 yung age of sexual consent. So hindi pwedeng Yes. mag-mature yung 12 into 16 tapos maging age of sexual consent na when in fact it was never the age of sexual consent. Diba? Yeah. Yeah, well, ito let's yung just ano. have a short time check, ladies and gentlemen. It's actually 3 minutes past the hour of 12 midnight in the Philippines. So Alas sa 12 na pala. mga nanonood dyan na humigit kumulang 1,000 sa mga sasawere sa Discord, again, nandito po tayo with Attorney Libayan, and of course we are discussing the post-debate na nangyari, and of course we are also reiterating where we stand pagdating dito sa age of sexual consent. Tulog na Alright? yung sumusundo kay Atty. Libayan. Tulog na. Basahin ko yung ano. Mamaya baka pagbaba ko nakalak. hindi naman. Nagpaalam Basahin ko naman. yung conclusion ko. Yes, of course. Okay, sige. Let's go. Iniba ko na. Note that kung yung age of sexual consent is just a judiciary interpretation, recall na yung AOSC ay yung legal age kung saan legally pwedeng mag-agree to sexual activity yung mas bata. Kung consent is material sa 16 tsaka sa 17, that consent can still be invalid if the accused falls under other laws. Yun nga, yung 7610, 3815, yung sinabi ni attorney na grooming, luring laws. Therefore, kung yung age of sexual consent, if it's 16 and it's allowed to give consent, di ba hindi siya generally applicable? Kasi nga, dahil sa mga ibang batas, pwede siyang ma-invalidate. So what does that mean? Kung sinasabing general, it means most of the time. So, di ba ibig ding sabihin kasi nga hindi mag-a-apply sa lahat ng oras, sa lahat ng kaso, pwede na ma-invalidate yung consent. Does that mean na yung general age of sexual consent is 18 talaga? Para ba siyang ginawang rule pero rarely na magiging successful? Kaya nga, di ba? Di ba? Baliktad eh. So, tignan natin Baliktad nga. Ano ba yung two words? Ano ba yung two words kung saan yung rule that rarely applies what word? Ask natin si Bing. Kalaban ni ChatGPT yan, by the way, guys, ha? Si Bing, ha? Kalaban ni Teka lang. ChatGPT yan. What I-share mo is muna. Hindi the yung Microsoft word? yan, di ba? Oh, yes, that attorney. means Kay Microsoft. Malakas na ba rule. siya, si Bing? Iniiwasan ko Really? yan eh. Yung Ano- Bing po attorney is ang ginagamit sa Bing is GPT-4. Libre siya na GPT-4. Yung ChatGPT naman is yung luma na 3.5. Is it Itong Bing Sorry, Inakuha go. ba nila? Bing, pero I think this is Copilot yung nito, di ba? Actual name. Pero ginagamit niya yung Bing Yeah. as search Yeah. engine. Oo.
Pero ang maganda dyan, Mas attorney, malakas na nagbibigay yung siya ng ano. Bing kaysa Google? Ang maganda dyan, attorney, nagbibigay siya ng citations. Kung ano yung source niya. For now, yes po. Mas okay na siya. Mas okay na yung Bing kaysa sa Google. Kasi they have this AI already. And Google's AI is still on the process. Interesting. Subukan ko. May citations kasi siya, Exception siguro attorney. yun. Yun ang Oh, maganda tignan mo. rin. Oh. Mm. Kunwari, Citation. May ano, card si Google di ba? Pinapatry Yes ako. po. Sa ano po yan, attorney, sa Windows 11, bagong feature ng Windows 11. Yung Bard. tignan mo to. Kung Yung ano po, hahanapin ko yung 11648. Copilot. Kung hahanapin ko yung 11648, lalabas siya. Tapos, ito, magbibigay siya ng mga sources kung saan niya nahanap. Yeah, may mga sources. Yun ang maganda dyan, attorney. Tsaka, ano siya, active tsaka dynamic, which means kung ano yung bagong data is nasa ano siya, nasa part ng search. Kasi yung 3.5 sa Browser-based? ChatGPT, browser-based siya. Yung 3.5 na ChatGPT kasi, up to 2021 lang yung data niya. September Hindi siya updated. 2021. O September. Nice. Pero itong Bing, it's always updated every time. Nice. Subukan ko nga yan. Salamat. Yan. Yes. So basically, yung conclusion is, if it's a rule that is rarely successful and it rarely applies, di ba ang tawag doon is exemption? Correct. Yeah. Yun nga yung point eh. Ayan. Kasi And I'm yun done. generally applies, di ba? Kaya nga, Oo. kina-question ko eh, comfortable ba si Fiscal EJ to call the age of sexual consent na 16 is the general rule? Would he be comfortable calling 16 as general rule or not? Yung isa sa mga point ko eh. Hindi, pero sa kanya, comfortable siya eh. Kasi di ba yung tanong ko sa kanya na 16 to 60, 16 sabi niya. 16 all the way. Pero iniiwasan niya yung Isang question kwarto. na general rule. Ayaw niyang sabihin general rule yun. Kasi nga, sa to din sinabi In ni a Mark room Sings, of people with 16 years Pero old. I guess kaya niyang sabihin yan. sana. Hindi, kaya niya kasi Fabri eh. Tinuro naman natin. Yung Pero anyway, pangalan, no? base na nga lang eh, di ba? Out of the topic lang. Siguro gugustuhin din ni Fabri siguro na i-guest to si Mark, no? Kasi laging handa eh. Oo. Kasi balita ko nung nakaraan may nasabihan hindi daw handa eh. Oo, wala daw Ay, inandang set of questions, wala daw inandang program flow. Basta nag-live na lang. Sino ba